pinasukan akong subdivision at petroglyphs ang ating pupuntahan dito sa Angono. Third corner right. So nakaisa na ako, pero nasa loob daw ako ng subdivision. This is second. Ay hindi pa, first pa lang yung kanina. Ganda oh, bundok. Sa gilid ko sa left side hindi kita. Ayan. Pero Angono pa rin. Second. Ito na ba yun? Japanese. Hindi ito. Ah, ito pala ang Thunderbird. Hala, Thunderbird pala to. Ito pala yung napunta namin before. Hindi ko alam na dito pala yun. Dahan-dahan lang tayo at lubak-lubak. Ito na yung petroglyph ng Angono. Park lang tayo at magbabayad. Very good. Lapit lang. Walang tao masyado. Dito tayo sa Angono Petroglyphs. Isang kuweba ho ito kung saan nakasulat yung mga old writings ng mga sinaunang Pilipinos dito sa lugar na to. Ngayon lang ako napunta dito. Puntahan natin kung ano ang ating bubulaga sa atin dito sa loob. Ito na ang ating Angono Petroglyph site. At doon may guard, may kuweba. Ito, pagpasok nyo, syempre magsusulat at magla-login. Ayun yung labas. Ayaw. Ito yung entry ng cave at yung kotse nyo, marami kayo mapapark. Walang problema. Ito yung loob ng kuweba, madilim. Ayan. At papasok tayo doon sa dulo at kakanan. At kung gusto doon nyo mag-vlog, magpaalam muna kayo sa guide para maano kayo kung ano yung bawal at hindi. Sabi ng guard na nandito sa table na to. Papasok tayo. Ayan, papasok tayo. Siguro mamaya picture na lang. Hindi na pwede ang video. Baka tayo makapagalitan. Nakachinelas lang ako, sabi, pwede daw nakachinelas. Pero ang tindi ng kuweba na to. Ganito pala rito, malamig. Hala, may multo. Tingnan natin, madilim na. Padilim ng padilim. At ako lang mag-isa. Sana walang multo. Lalakadin natin. Buti na lang butas dito. Ngayon lang ako nakakita ng kuweba na yung kanyang lalakaran pantay. Normally ang kuweba bato-bato yan na may tubig. Ito walang tubig. Papasok tayo sa loob. Uy, ang galing. Butas. Mukhang binutas nila to. Hindi ito talaga kuweba. Binutas to man-made para makapurating doon sa area ng mga writings. Ito yung mga bako-bako. Sana ma-preserve itong mga ganitong klase lugar. Yung mga namamasyal, ano ba naman yan, libre na nga yun, natin, entrance. Magkakalat pa kayo. May face mask doon. May plastic. May inuminan dito na may panyo. Dapat naman yata, galangin natin yung ating kalikasan. Kasi pag lahat ng tao ganyan gagawin dito, di ang dumi-dumi na. May plastic, basura. Kung meron tayong turista rito, nakakahiya. Hindi naman nakakapagod yung tunnel, maiksi. Siguro mga 100 meters, 100
100 meters lang yun, maikli eh. But ngayon, maglalakad lang mag-isa. Pero kung babae, eh nasa inyo na yan kung gusto nyo maglakad mag-isa. Kasi gubat yun. Wala kayong kausap dito, kayo lang. Tingnan natin. Sana wag umulan. Dahil nakatsinelas lang po ako. Ito yung daan. Exercise, may naglalakad. Tanong natin kung taga rito talaga sila. Taga rito talaga kayo? O bisita? Taga rito talaga? Okay. At least namamasyal lang pala sila. Taga rito. Hindi sila turista. Uy, may mga bata. Akala ko malapit lang. Malayo pala. So, pagpasok nyo, may bubungad sa inyo, no? Hindi ko lang alam kung pwede tayo mag-video sa loob. So, magpapaalam. Pag hindi, picture na lang. Ayan, National Museum. Puro bundok. Ang ganda. National Museum Angono Petroglyphs. Ito, oh. National Heritage Stone. Ako, sana ma-preserve. Kita nyo, ang ganda. Yung ano, yung mga sulat na dyan sa naka-curve dyan sa ano na yan, lugar. Ito, oh, pababa na tayo. Hindi tayo pwede dun sa taas kasi respect na lang sa ating ano, sa ating natural history ba tawag doon. Hindi natin daw pwede kunan. Respect na lang sa ating culture, arts. Hindi tayo pwedeng mag-shoot doon sa tabi. Kaya dito lang tayo sa baba. Kaya ito, mapapakita ko lang sa inyo, paikot. Ayan, paikot. Ang ano yung hangin dito, malamig, mapuno. Ang swerte ni Manong Guard kasi ano niya pahinga siya dito. Ang ganda ng puno, oh. Ang taas. Ayan. Doon sa loob ng ano na yon, building na din yung para kanila information center. Pero paligid puro puno. Ayan. Tandaan nyo, mag-register kayo doon bago kayo pumanik doon sa taas. At ito, lalabas na tayo. Hanggang dito lang tayo pwede lumapit ng camera. Tayo nandun yung guard. Huwag nating subukan. Mahirap mapagalitan, nakakahiya. Ito, pabalik na tayo sa ating lungga, sa kuweba, palabas. Pakita ko ulit sa inyo yung last part ng yung mga ancient writings. 3,000 pala yan, BC. Ganun katanda. So ibig sabihin talagang almost parang mga cavemen yung mga nagsulat dito. Minsan, kanina, nandun ako sa taas. Iniisip ko, kunyari, kung buhay pa sila at nagsusulat, parang,
ano, no, parang nakakakilabot din yung history, no? Ano kaya ang iniisip ko kanina, ano ang itsura nila, ano ang suot, ano ang muka. Talaga ano, mga maiitim siguro kasi wala namang usong mga bahay-bahay na, di ba? Pero I'm sure mga payat yun, dahil hunting. Importante preserve natin yung katong klase na ano, arts, para yung mga susunod na generation nakita pa nila. Pabalik na tayo doon sa kuweba kung saan tayo lumusot. Mula sa kuweba hanggang doon sa area na may mga nakasulat, siguro mga ano 200 meters din na lakarin. Kung matanda, mahirap. Kung may wheelchair, mahirap din. Medyo ano tabi-tabingi yung mga kalsada. Ayun na, pabalik tayo sa lungga. Oo, binutas lang nila to ng dinamita. Kasi bilog na bilog yo, buti na lang matibay to. Hindi yari ito pag ano, hindi maganda ang gawa. Bato naman siya taas. Anyway, pinag-aaralan naman nila yan. Kaya kita nyo, yung daan, bato-bato. Pero kita nyo yung mga puno. Ang ganda ng mga ibon, mga tunog. At tayo babalik na sa kuweba. Palabas sa kabilang kalsada. So, babalik na tayo sa kabila. Kita nyo yung ano ng hangin, no? Yung pagaspas. Ang sarap pala sa cave tumira, malakas ang hangin, sarap matulog. Fresh na fresh. Wala lang ilaw. Yun nga lang, pag gabi na to, akong hirap. Dapat medyo may flashlight ka bago ka makarating to sa kabila, sa entrance. Ito, palabas na po ako sa kuweba. Kita niyo yung mukha ko, maliwanag na. Malakas lang ho yung hangin kasi sa pagpasok ng hangin sa kuweba, matindi. Masarap, masarap sa skin. Ito, palabas na ho ako. May lalabas na tayo. Nakita natin yung guard nandun. Ito, pakita natin yung labas. Ayun. Uwi na. Ito na, nakalabas na. Sige, bye bye na.